pala si Teacher Ruth. Ngayon ay may ibabahagi ako sa inyong kwento. Ating tunghayan ang kwento na may pinamagatang Ang Ngipin ni Katkat. Si Katkat ay cute at malusog na bata. Marami ang natutuwa sa kanya dahil masarap siyang kumain. Wala siyang tinatanggihan. Lahat ay kinakain niya. Isda, pechay, kalabasa, ubas, mansanas, candy, tsokolate, sorbetes, at kung ano-ano pa. Malakas din siyang uminom. Umiinom siya ng tubig, ng gatas, ng soft drinks, ng juice, ng tsokolate, at kung ano-ano pa. O diba, sabi ko sa'yo, huwag kang iinom ng kape. Hindi pa pwede yan sa'yo, sabi ni Mami Bing. Gusto ko rin ito, Mami, sabi ni Katkat. Mayroon naman pong gatas eh. Nako, ikaw talagang bata ka. Lahat na lang ay iniinom mo, sambit ni Mami Bing. Masarap kumain si Katkat. Minsan ay inaawat pa siya para tumigil sa pagkain. Isa lang ang ayaw niya. Ayaw niyang magsipilyo. Kailangan sa bata ay nagsisipilyo pagkatapos kumain, sabi ni Mami Bing. Ayaw ko, Mami. Magmumumog na lang ako, sabi niya. Ikaw talagang bata ka. Matigas ang ulo mo, wika ng ina. Araw-araw ay kain ng kain si Katkat. Inom din siya ng inom. Pagdating ng gabi, ay natutulog siya nang hindi nagsesepilyo. Paggising naman sa umaga, ay kumakain agad siya at iinom ng kung ano-ano. Minsan, habang naglalaro sila ni Tintin, ay tinakpan ni Tintin ang ilong nito. Bakit? Tanong ni Katkat. Ang baho kasi ng hininga mo, sabi ni Tintin. Hindi ka kasi nagsisipilyo ng ngipin. Maging ang ibang bata ay iniiwasan si Katkat. Ayaw naming makipaglaro sa iyo, sabi ng mga bata. Mabaho ang hininga mo. Baliwala ang lahat ng iyon kay Katkat. Kung ayaw niyong makipaglaro, di wag, sabi niya. May manika naman ako. Iyon na lang ang kakalaruin ko, wika ni Katkat. Lingid kay Katkat ay may mga natutuwa dahil hindi siya nagsisipilyo ng ngipin. Sila ang mga bakterya. Kaibigan talaga natin si Katkat, sabi ni Bakto, ang leader ng mga bakterya. Oo nga, ang daming dumi. Mocliniteria, ang bunsong bakterya. Habang pinagmamasdan ang makapal na dumi sa mga ngipin ni Katkat. Mayroon na naman tayong bagong tirahan, sabi ni Hermo. Ano, hindi ka na naman magsisipilyo? Tanong ni Mami Bing kay Katkat. Inaantok na po ako, Mami, sagot ni Katkat. Saka, nagmumug naman ako. Tama na yun. Ay, naku Katkat. Bakit ba ang tamad-tamad mong magsipilyo? Bulalas ni Mami Bing. Ikaw rin. Baka isang araw, magsisi ka. Pero hindi na narinig ni Katkat ang paalala ni Mami Bing dahil tulog na ito. Habang natutulog si Katkat, ay naglalaro ang mga bakterya sa loob ng kanyang bibig. Naglulundagan ang mga ito sa tuwa. Kinakagat nila ang mga gilid ng ngipin at naliligo din sila ng mga duming nakakapit doon. Walang tigil ang mga bakterya sa pag-atake sa mga ngipin ni Katkat. Nagsisikapit sila sa mga ngipin kapag nagmumumog ng tubig si Katkat para hindi sila matangay.
Walang kamalay-malay si Katkat na parami ng parami ang mga bakterya na namamahay sa loob ng kanyang bibig at mga ngipin. Halos araw-araw ay may sinasalubong na mga kamag-anak at kaibigan. Isang umaga ay narinig ni Mami Bing na umiiyak si Katkat. Pinuntahan niya ang bata sa kwarto nito. "Bakit ka umiiyak?" Usisa ni Mami Bing. "Masakit po kasi ang ngipin ko. Masakit din pati ang ulo ko." Reklamo ni Katkat. Nagulat si Mami Bing nang makita ang pisngi ni Katkat. "Naku! Namamaga ang pisngi mo. Baka dahil sa ngipin yan," anang ina. Pinanganga si Katkat ni Mami Bing. Tiningnan nito ang loob ng bibig niya. "Naku! May butas na pala ang ngipin mo," bulalas ni Mami Bing. "Iyon ang dahilan kung bakit sumasakit ang ngipin mo." "Ano po ang gagawin natin, Mami? Ang sakit po kasi talaga. Umaakyat ang sakit hanggang sa ulo ko." Naiiyak na si Katkat. Hindi na rin makakain si Katkat. Kahit anong pagkain ay ayaw niya. Wala siyang gana. Para kasing sinusundot ang loob ng mga ngipin niya. Para rin pinupukpok ang kanyang ulo. "Ayokong kumain, Mami," sabi niya. "Wala akong gana." "Ang mabuti pa ay dalhin kita sa dentista," sabi ni Mami Bing. "Ipapacheck natin ang mga ngipin mo." "Ayoko, Mami. Takot po ako sa dentista." Marami na kasing kwentong narinig si Katkat tungkol sa mga dentista. Sinasaksakan daw nito ng malaking karayom ang gilagid. Pagkatapos ay binubunot daw nito ng forceps ang ngipin. Ayaw niya ng ganon. Pero desidido si Mami Bing na dalhin siya sa dentista. "Kailangang matingnan ng dentista ang ngipin mo. Huwag matigas ang ulo," sabi nito. Napilitan siyang sumama sa ina sa klinika ni Dr. De Guzman. "Magandang umaga po, Doktor," bati ni Mami Bing kay Dr. De Guzman. "Magandang umaga rin po," bati ng dentista. "Ipa-check up ko po ang ngipin ng anak ko," sabi ni Mami Bing. "Namamaga po kasi, hindi siya makakain." Pinanganga ng dentista si Katkat. "Naku, may sira na ang ngipin mo," ang sabi ng dentista. "Marumi kasi ang mga ngipin mo, kaya pinamamahayan ng mga bakterya," paliwanag ni Dr. De Guzman. "Ang maruruming bibig at ngipin ang gustong-gusto nilang tirahan. Kapag marami na, sila ang tinatawag na plaque. Lumilikha sila ng asido na bubumutas sa ipin. Kapag hindi naagapan, ang mga plaque na ito ang nagpapasakit sa ngipin at maaaring maging sanhi para bunutin ang ngipin." "Bubunutin po ba ninyo ang ngipin ko, Dok?" usisa ni Katkat. "Hindi maaaring bunutin ang ngipin kapag namamaga," sagot ni Dr. De Guzman. "Riresetahan na lang muna kita ng antibiotiko. Pag nawala ang maga, check upin ko kung kailangang bunutin. Baka pwede pang pastahan o root canal ang gawin." "Ayoko pong bunutin ng ngipin ko," naiiyak na si Katkat. "Kaya kailangan alagaan mo rin sila at mahalin," sabi ng dentista. Matapos suriin at bigyan ng reseta si Katkat, ay umuwi na ang mag-ina. "Ano raw ang huwag mong kakalimutan gawin?" tanong ni Mami Bing. "Lagi raw po akong magsisipilyo pagkatapos kumain," sagot ni Katkat. "Pero talaga pong hindi ko nakakalimutang magsipilyo, Mami. Mahirap kasi ang masakit ang ngipin. Hindi na ako makakain at baka mawalan pa ako ng ngipin." Dinalaw ni Tintin si Katkat. "Nagpunta ako dito kanina pero wala ka,"
Sabi ni Tintin. Nagpunta kami ng mami sa dentista. Namamaga kasi ang pisngi ko dahil sa ngipin. Sinabi nga sa akin ng kasambahay nyo, kaya dinalhan kita nito. Sabi ni Tintin at inabot ang isang palyaba pero manipis na kahon. Ano ito? Tanong ni Katkat. Buksan mo! Sabi ni Tintin. Binuksan ni Katkat ang dalang kahon ni Tintin. Natuwa siya nang makita ang laman noon. Sebelyo at toothpaste! Bulalas niya. Ganyan kasi ang gamit ko. Naisip ko, baka magustuhan mo rin. Wika ni Tintin. Nako, salamat Tintin. Ang bait mo naman. Siyempre, magkaibigan tayo eh. Nang maubos ni Katkat ang iniresetang antibiotiko ni Dr. De Guzman, ay nawala ang pamamaga ng pisngi nito. Bumalik sila ng mami niya sa dentista. Ang unang ginawa ni Dr. De Guzman ay linisin ang kanyang mga ngipin. Ang sarap pala ng pakiramdam pag malinis ang mga ngipin, sabi ni Katkat. Siyempre naman, kaya dapat 2 beses sa isang taon ay ipinalilinis ang mga ngipin. Sa dentista, wika ni Dr. De Guzman. Maaari po bang huwag nang ninyong bunutin ang ngipin kung may sira? Pwede bang gamutin na lang? Pakiusap niya. Muling sinuri ni Dr. De Guzman ang ngipin niyang may sira. Nang sabihin nitong papastahan na lang at hindi nabubunutin ang ngipin, ay natuwa ng labis si Katkat. Yay! Sabi niya, ligtas na ang mga ngipin ko! Mula noon, hindi na kinalimutan ni Katkat ang pagsisipilyo ng ngipin. Kaya mga bata, lagi ninyong tatandaan na huwag kakalimutang magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain upang maiwasan ang pagkakasakit ng ngipin at pagkasira nito.